Hello everyone. This is a continuation of our discussion about area under the curve. Ngayon pag-usapan natin area between curves. Kung maalala niyo, no, just a quick recap doon sa discussion natin between area under the curve. Remember, if we want to get the area under the curve, we will integrate yung uh, infinitesimal amount nung dx natin, integrate natin yung function natin, kailangan natin makuha yung infinitesimal amount, yung dx, and pag pinagsama-sama natin yung dx na yun, makukuha natin yung total area. Ito yung application na nun, no? So, if you want to get the area, we would like to get the integration with a certain boundaries. So, dun sa area under the curve, so alam natin na kapag function yun, lalo na kapag yung function natin ay continuous, no, from negative infinity to positive infinity. So tayo yung maglalagay kung anong boundary yung kukunan natin ng area. So pagdating dito sa area between two curves, so yung boundary natin, yung pagitan nung intersection ng dalawang function. So dito explain din natin paano natin kukunan yung area, di ba? So let's begin. Ano lang, reminder lang, for this topic, kailangan nyo alalahanin yung mga function. So, yung mga skill na kailangan for this topic, you need to remember types of function, lalo na yung linear function, tsaka quadratic function. So, remember, linear functions, yung degree of polynomial ay 1. In short, no, ang exponent natin ay 1 lang. Yun yung pinakamataas na exponent. But for the quadratic function, yung ating degree of polynomial is 2. So yung exponent natin ay 2 na. So therefore, dalawa yung value ng x natin. Unlike sa linear function, di ba? Isa lang yung possible value ng x. Yung pinaka maximum number of values ng x natin, isa lang. Pero pagdating ng quadratic function, dalawa, no? It's either dalawa, isa, or no real solution for the function. So, one of the common quadratic function na ginagamit natin dito ay parabola. So, mamaya, yung example natin. So, I will just give you two examples for this topic. And I want you to answer yung limang seat work, no? I-try nyo pa rin. So, bukod dun sa skill nyo for function, kailangan nyo ding alalahanin yung definite integral kasi meron tayong lower boundary tsaka upper boundary. So, i-apply natin yun. So, sige, let's start. So, yung big idea natin dito, we will subtract one function from the other. So, explain ko lang bakit, no? Kung maalala nyo, dun sa area under the curve, kapag isang function lang, kukunin lang natin yung area between the function and the x-axis. Kasi isa lang yung function mo. Pero imagine, if you have two functions, so kunwari ito yung ating Cartesian coordinate system. So, ayusin ko lang yung drawing ko. So, kunwari, ito yung ating Cartesian coordinate system. So, yung last time, pinag-usapan natin isang function lang. So, maglagay ako ng, kunwari, isang parabola. So, tayo magbibigay ng lower boundary saka upper boundary. So, if you want to get the area from x is equal to 0, from this boundary, x is equal to 0, this is x equal to 0, and kunwari, this is a value of x.
from 0 to kunwari ay x is equal to 3. So this one is x is equal to 3. Kunwari yan yung ating lower and upper bounded from 0 to 3. Makukuha natin yung ating area if you will get the definite integral of this function. Kunwari itong function f of x. Integrate natin itong f of x dx from 0 to 3. No? Kasi ito yung kukunin natin, yung total area. What if we have another function that intersected that function? So, kunwari meron tayong linear function. Ano bang kulay yung pwede? Okay, red na lang. Kunwari, linear function. Ayan. So, para makuha natin yon, kailangan natin kunin yung intersection nila. So, kukunin natin yung intersection nila from this point at this point. So, kunwari ang intersection nila ay x is equal to 0 and yung intersection nila dito ay 2.4. X is equal to 2.4. So, yan lang yung magiging boundary natin kasi yan lang naman yung intersection natin. So, kung gusto natin kunin itong area na to, yan yung red. So, anong gagawin natin? So, kung maalala nyo yung geometry nyo, ang goal niya, kunin mo yung area ng buo, no? Ito, buo nito. So, lagyan ko lang ng different color. So, kunin natin yung area nitong buo na to. So, that's, paano natin kukunin yung area ng buo na yan? So, yung area ng buo na yan ay yung integration nung nasa taas, no? Yung function at the top, which is the quadratic function. So, kunwari, yung ating f of x. So, kunin natin yung buo. Then, kunin natin, alisin natin yung area nitong color green. Para makuha natin yung area sa taas, no? Kasi between two curves, so yung blue yun, alisin natin tong area nitong green. So, ano ba itong area nitong green na to? So, yan yung integration nung pangalanan natin itong linear function na g of x. Alisin natin yung area nitong g of x para makuha natin yung area between two curves. So, since isa lang naman sila ng boundary, no? Parehas lang sila ng limit or parehas lang sila ng range from lower limit to upper limit. So, at sa example na to, ang lower limit natin ay 0 at 2.4. So, pag in-integrate natin, kunuha natin yung definite integral nung difference ng f of x at g of x from 0 to 2.4, makukuha natin yung area nitong kulay blue. No? Again, paano natin nakuha yun? Kunin mo muna yung total area. Then, alisin mo, isubtract mo yung area nitong green para makuha mo yung area ng blue. So, ganun lang din yun, no? Parang kunwari meron kang circle. Tapos, gusto mong makuha yung area lang ng semicircle. So, kunin mo yung area ng buong circle, then alisin mo yung area ng kalahati na circle, makukuha mo yung area ng green, di ba? Ganon din yung principle na to. So, nalimutan ko lang yung i-explain nung, I think, nung discussion. So, kaya ngayon ay in-explain ko bakit may difference. Kung bakit nilagyan natin ang difference. Okay, so let's continue. That gives the height or the width of each strip.
So, ano 'tong strip na 'to? Ito yung dx, no? Ito yung area yung strip. So, kung maalala nyo, di ba, kumari meron kang function dito, kung gusto mo makuha yung area, kunwari, between two curves, so kukunin mo yung infinitesimal amount. So, kapag ang independent variable mo ay x, di ba? X yung independent, vertical yan. Vertical strip. So, vertical strip yun. Ang kinukuha natin ay yung infinitesimal amount ng change of x. We call that the dx. No? Infinitesimal amount ng change of x and the height between the two function. So, pag pinalaki mo yan, parang ganito yung itsura ng strip, di ba? So, ito yung dx mo and ito yung height. Ito yung width. Ano? So, yung product ng dx at ng width ay yung area ng isang strip, di ba? So, width times dx. So, makukuha natin. Then, pag pinagsama-sama natin yung mga dx na yan, infinitesimal amount ng change of x, makukuha natin yung area. Okay? So, yun yung height. Ano? Yung height ng kada strip. Tapos, kapag naman horizontal, so, kunwari, yung function mo ay uh, opening sa left at opening sa right, kunwari. So, yan yung dalawang function mo. So, dalawang quadratic function, opening to the right at opening to the left. So, kukunin natin yung horizontal strip naman. So, tatandaan nyo guys, kapag horizontal strip, yan yung dy natin. Ano? Kaya may dy, that's when y is the independent variable. And yung x yung dependent. Kaya dito ay x is equal to f of y. Yung x ay function siya ng y. Ibig sabihin, yung pagbabago dun sa value ng x ay nakabase kay y. No? So may mga pagkakataon na pwede mong gamitin either dy yung gusto mo or dx. Pero pag mga ganito na yung quadratic function mo ay opening sa left at right, kailangan mo talaga na mamili dun sa dx or dy. So, dun sa second example ko, I will show you na pwedeng parehas mo gamitin. So, papakita ko sa inyo yung parehas solution kapag ginamit mo ay dx at kapag ginamit mo ay dy. You will arrive at the same uh, value of the area. Okay? So, kaya height or width. Baka naman malito na naman kayo, no? Bakit may dy, dx? Ibig sabihin lang natatandaan nyo kapag horizontal, yung strip, ang kinukuha natin ay yung dy, no, infinitesimal amount ng change dun sa y. Kinuha natin yung maliit na value ng change dun sa y. Para pag pinagsama-sama natin yun, yung dy, area ng dy at yung width, yung haba ng strip, makukuha natin yung area between two curves. So, similar lang din to dun sa previous na topic. Ang kaibahan lang is, since kinukuha natin ay yung area sa pagitan ng dalawang function. Okay? So, dalawang way, ito yung sinasabi ko. We can use vertical strips kapag dx, no? Patayo yung strip natin. So, ang formula na gagamitin natin dyan, so ito yung dx natin, ito yung ating width. So, integration ng function na nasa top, y, upper or top, bala kayo kung ano, minus dun sa function ng bottom. Okay? From boundaries, lower boundary to upper boundary. Again, another na kaibahan din dito, guys, ayan, dx. No, ang kaibahan din nito, yung boundary natin,
yung lower at upper boundary is dependent dun sa intersection lang. So, yun nga yung gusto mong i-measure, di ba? Between two curves. So, kung ikaw yung magde-decide ng boundary, bakit ka magde-decide ng sarili mong boundary? So, gusto nga natin i-measure yung area under the curve, and between two curves. Unless, pwede din naman kung hindi yung buong area ang gusto mo i-measure. Ano, pero commonly, if you want to measure the total area between two curves, so kailangan natin tong kunin. Okay? So, ayan. Another way, yun pa rin yun, yung horizontal, no? Kagaya ng sinabi ko kanina. Ang formula man naman natin ay, ang gamit natin dito is yung x, no? Kasi nga, x is dependent on the y. So, yung x dun sa kanan, parang ini-imagine mo na ni-rotate mo lang, ni-rotate mo ng 90 degrees. So, kaya x yung gamit mo. So, x dun sa kanan, ito, minus dun sa x dun sa kaliwa. Yung function sa kanan, minus function to the left, integration ng difference ng function dun sa right minus function to the left from lower boundary to upper boundary. Again, hindi to pwedeng mabaliktad. Kailangan uh, yung right minus left from lower boundary to upper boundary. So, yun, tatandaan nyo yun. Okay? So, if paano kapag pwede mong gamitin yung vertical at horizontal, given ay yung vertical, gusto mo gamitin horizontal, kunin mo lang yung inverse function. So, dun sa example 2, papakita ko sa inyo paano ginagamit yung inverse function. Okay? So, sige, tutuloy ko na muna dito. Yung kasunod na video will be the first example. Then, ilagyan natin ang step one by one. So, see you dun sa kasunod na video.